Dito sa ibabaw ng mundo ay may nagsusulputan na iba't ibang sekta ng pananampalataya. Dahil dito ay marami na sa mga Katoliko ang nalilito kung ano ba talaga ang totoo. Straight to the point! Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig. Narito na ang ating programa kung saan direktang sasagutin ang bawat katanungan, maging ang pangbabatikos ng ibang sekta ng pananampalataya. Straight to the point! Straight to the point! Hello, good morning sa inyong lahat dyan mga kapuntos na nakantabay sa ating live dito lamang sa Straight to the Point. Straight to the point! At sa umagang ito, may tatalakayin tayo na naman ulit, no? Naalala ko yung post ni ni Jeppe Rinya na wala pa daw siyang nakita sa social media ng mga SDA pastor na na-convert into Catholic. Aba, meron. Baka hindi niya alam, no? Yun ay nasa, baka hindi niya alam itong si Norman bin Yazid, no? Yazid, Norman bin Yazid. Isa ito sa, no sounds? Abi na ako phone mo iguba. Wait lang muna ha. Ayan. May sounds na ba? Sound check, sound check. May sounds na ba? Kasi bati dito sa natin, Solarong sound, mic test. Bro, good morning. Perte namang panghambog nilang alado. May sounds na ba? Ha? Okay na? Hindi ko pala na-on yung ating sound card. Wala, nakalimutan ko. What sound bro JD? What sound? What gihapoy sound? Okay na bro, meron na. Okay, meron na daw. So, hindi ko pala na-on kanina yung natin. Kasi, ang ginawa ko muna is, nag-share group muna ako napatutog muna ako ng ng music. Kaya, hindi nyo gaanong narinig. Well, and good, no? Wait lang ha. So, ating linya. Okay. Ayan. So, tinyo po tayo sa ating pagtalakay ngayon sa umagang ito. Inaharap ko na lang sa sa computer yung cellphone natin para naman para naman pag sakali magpakita akong talata, madali lang may pakita sa screen. Yan So, simulan na lang yung ating sabi dito is, tandaan ninyo ha, ito yung ating word of the day. Ang buong katotohanan ay nasa Katoliko lamang. Huwag kayong magreklamo mga protestante kayo ha. Kung sakali meron kayong reklamo, pwede kayong mag-request na pumasok. Sa mga protestante lang yan na gusto makipagdialogo dahil ang ating programa, straight to the point, at dialogo sa pagtuong Katoliko, open siya for dialogue. No? Hindi tayo gaya sa programa ni Jeppe Rinya, magla-live lang siya pero hindi siya pwedeng tanungin sa live. No? Naturingan pa naman 3 media pero sobrang takot. Hindi gaya ni Dan Maasin ba? Sobrang tapang. Ito naman si Jeppe Rinya naman, kabaligtaran. Kung gaano katapang si Dan Maasin, ganoon naman kaduwag si Jeppe Rinya. Napakahilig talaga niya, napakahilig talaga niya umatake, bumanat. Pero pag siya nag-live, sasabihin niya kagad, "Uy, bawal pumasok." No? Dito lamang sa ating programa tayo nag-i-invite ng mga protestante na gustong pumasok. Gusto niyo pumasok rito, magipagsubukan, very welcome kayo rito. At hindi ko kayo pinagbabawalan. Maliban na lang siguro kung
tila nambabastos na. Ganyan kasi yung kanilang estilo kasi kapag naiipit na, nambabastos na. Okay, ating ano yun ito, si Oliver Esperagonza. Bro, good morning. Perte namang panghambog nilang alado. Na niatras daw si Father Darwin. Nung si niatras nga ugma pagali, niatras. Ugma pa oy. Bukas pa yung ano, yung kanila nakatakdang laban. At sad to say yung iniisip ni ano, iniisip ni sino yun? Ni Julito Daig na hindi raw imposible na makonvert sa Seventh-day Adventist si Father Darwin. Kasi mga kaibigan, binabasa na ni Darwin Gitgano ang aming fundamental belief. Ang hindi niya lang namamalayan na the more binabasa ni Padre ang kanilang fundamental belief, the more nakikitaan ng problema. Okay. Niatras daw si Darwin, Father Darwin, o nabutata jud siya daw kay Bacalares. Pagalig ka debatin, deklara na mo. Muna kong giingon ba? Muna kong giingon ako. Yan ang sinasabi ko sa inyo na basta lagi SDA lagi, mga bot-boton, lagi kayo na. Baka magreklamo naman yung isa, tatawag na naman. Ha? Hey, pwede ka pumasok dito, pwede ka mag-request na papasok ka. Papasukin kita. Okay? Ito naman tayo ngayon. Sabi naman dito ni si Bacalaris maopod ingon niya mga safety. Panganda mo kay pangitaon jud daw niya ang word nga founder sa Bible. Unsa may ikatubag ana bro? Founder, kanang pangitaon niya ang term founder sa Biblia. Mo ni gingon nato wa gyud siya alamag sa English grammar. Tanawa ra gud ninyo ha. Ako ipakita sa inyo ha kining kuan. Kaning gingon diri sa ato ipakita sa inyo ha. Ato sa abrihan ha para makita ninyo unsa kahina si Bacalaris sa English. Okay, ato ipakita diri ha sa JB Phillips. New Testament. Yan, online. Pakita ko yan sa inyo ha. Online. Meron na pala sa Bible Gateway pala ngayon. Ating buksan naman ito sa Matthew chapter 16. Ati palakihin yung letra para maklaro. Wait lang. So, ayan. 16:18. Ano sabi dito ha? Tingnan ninyo ha. Kita-kita naman sa screen eh. Simon, son of Jonah, you are a fortunate man indeed, said Jesus. For it was not your own nature, but my heavenly Father who has revealed this truth to you. Now I tell you that you are Peter, the rock. Siya pala yung rock pala. And it is on this rock that I am going to found my church. Daan ninyo ha? I am going to found my church. Pag sinabi ni Bacalaris, nababasa ba sa Biblia na sinabi ni Kristo, I will founder my church, mahina siya sa English grammar. Tila bagsak yata. Wait lang. Pinagyayabang nyo yung pastor nyo, walang alam sa English grammar. Pag sinabi sa English, alam nyo ha, turuan natin ng English si Bacalaris. Ang mga Seventh-day Adventist. Kasi ang mga Seventh-day Adventist na Bisaya, na yung alamag na. No? Ang mga Seventh-day Adventist Tagalog, mas lamang-lamang sila ng kaalaman. Bakit? Sa Tagalog SDA, pag sila tinanong mo, ano ba sa Tagalog yung founder, ang sagot talaga nila dyan, tagapagtatag.
tagapagtatag o tagapagtayo. Pero sa mga Bisaya kayong dagko, pag sila tanungin mo, ano yung founder sa Bisaya, nakakaplag. Oy, mingon gani kag nakakaplag, past tense na siya, verb past tense. Verb siya, past tense. Mingon founder gali, noun. Kung sama ng noun, grabe. Naabot na lang kag tigulang wa kakabulog usay noun. Noun gali, a name of a person, place, or things. Ato pa inumduman ng mga sabadistang Bisaya. Ating ipaalala sa mga sabadistang Bisaya kung ano yung noun na itinuro sa atin ni teacher nung tayo nasa elementarya pa. Noun is the name of a person, place, or things. For example, father, that's common noun. Father, mother, brother, sister, player, driver, doctor, ano pa? Nurse, policeman. Mga noun yan. Yung mall, market, ano pa? Grocery, noun yan. Place, things, table, chair, computer, laptop, noun yan. Finder, founder. Kapag sinabi, I will or I am going, ang kasunod niyan, verb. Hindi pwede noun. Hindi pwede ang kasunod ng I will or I am going. Halimbawa, I am going to play basketball. I am going to play. Ang play, yan ang verb present tense. Ang play. I am going to play my chess. I am going to play my basketball. Pag sinabing I am going to, ang kasunod niyan, verb present tense. Hindi pwede isunod yan ang noun. Kasi yung term founder, noun yun eh. Ating tingnan ha. Ating tingnan. Ating buksan sa ano natin to. Tingnan ninyo ha. Founder meaning founder meaning. Tingnan nyo noun. Laki-laki ng noun yan. Yan founder, noun. So yung term founder, hindi siya verb. Noun siya. Kapag sinabi, I will founder my church, wrong grammar. Tandaan ninyo ha. Pag sinabing, I am going to founder my church, wrong grammar. Or I will, and upon this rock, I will founder my church, wrong grammar. Porbida, pastor na, idaran pa, wrong grammar pagyod. Straight to the point. Maulaw ba yata? Gipanghambog nila si Bacalares ug unsang kamauha, ultimo English grammar palpak. Straight to the point. Unaan ninyo? Isipin ninyo ha, tama ba ito? Halimbawa, ako'y maglalaro ng basketball. Ako'y maglalaro. Saan ang noun dyan? Ang noun yung player. Saan yung verb present tense? Maglalaro. Dapat, pag sinabi, I will play my basketball, I will play, ang kasunod ng will, verb present tense. Hindi pwede na ang kasunod ng will ay ang noun. Mali yun. Dapat, pag sinabing
I will play, verb present tense ang kasunod ng term will. Hindi pwedeng noun. Pag sinabi ko, I will play my basketball, tama o mali? Ha? Kapag sinabi bang I will play my basketball, tama yon? Ha? Halimbawa, I will drive my car. Kasi yung drive, ano yon? Verb present tense yon. I will drive my car. Pwede bang sabihin ko, I will driver my car. Uy, matanda na si Bacalaris, pastor pa, hindi ganun marunong mag-isip. Straight to the point. Ha? Yan nyo. Palagpasin ko lang tong dialogo na ito ni Father Darwin tsaka ni Bacalaris. Papasukin ko, tanungin ko dyan, Pastor, pwede ba na ang I will, sundan mo ng noun na noun? Pwede ba? For example, sabihin ko, ako yung mamaneho ng aking kotse. Sa English, I will drive my car. I will drive. Yung drive kasi verb present tense yan. I will drive my car. Pastor, pwede ko ba sabihin, I will driver my car? Ibig ko lagay natin yung sabi niya, I will build my church. Pwede bang sabihin, I will builder my church? Kung si Kristo nag-build, siya builder. Pwede bang sabihin ni Kristo, and upon this rock, I will builder my church? Napakatopak namang sabihin mo, I will founder my church. Yan ha? Mukha yatang may something wrong diferensya sa pastor ninyo. Kanya, itatanong ko yan pagkatapos ng dialogo ni Father Darwin tsaka ni Bacalaris. Pasukin ko siya. Pastor, yung tanong mo na hinahanap mo yung I will founder my church, tamang grammar ba yan o wrong grammar? Tanan nyo ha? Nung nakaraan, sobrang nahirapan si Bacalaris nung tanong ko. Sabi pa niya, wala ka na bang ibang tanong dyan yung mahirap? Nahirapan ka na nga eh. Straight to the point. Ha? Nahirapan ka na nga. Hanap ka pa ng mas mahirap. No? Okay, so tuloy natin. Ang buong katotohanan nasa Katoliko lamang. Kaya si Bacalaris, nagsasabi, naghahanap, wrong grammar. Ano daw? Saan daw mababasa sa Biblia ang term founder? Kasi ang hinahanap na dyan, I will founder my church. Mali. Ang sinasabi ng Biblia, I am going to found my church. J.B. Phillips, New Testament. Simon, son of Jonah, you are a fortunate man indeed, said Jesus, for it was not your own nature, but my heavenly Father who has revealed this truth to you. Now I tell you that you are Peter, and it is on this rock that I am going to found. Ano daw? I am going to found my church. Yan ang tama. Hindi pwede, I am going to founder my church. Pinapakita lang sa akin ni Bacalaris kung gaano siya kakulelat sa English subject. Minsan talaga may napupuro tayo kay Bahinte naman pag siya nagturo, Minsan lang naman. Hindi ko naman sinasabi lahat ng ituro niya tama. Kasi kung sa akin about grammar, naunawaan ko. At nakita talaga ang kapalpakan ni Bacalaris sa English. Nang ako'y pinaliwanagan ni Ismael Bahenteng,
sa English grammar. Doon ko nakita kung gaano kakulelat si Bakalari sa English. Okay. So, proceed po tayo. Okay, sa mga katanungan nandito, okay na, may sounds na. Ayan, okay na po. Okay, ngayon lang po, bro, salamat. Kanina pala ako nagpatugtog. Wala ba kala kayo narinig nun? Okay, si Ate Almira Pero Pading nag-send siya sa akin ng 50 stars. Thank you, te. Thank you, te. So, mas maganda talaga na ang screen ng ano natin, ng ating computer natin pakita sa ating live sa cellphone para pag tayo naglabas ng talata, mababasa rin ninyo, ano? Okay, kung sakali may gustong pumasok na mga protestante, very welcome kayo rito. Pasok lang. Huwag naman kayong mahiya. No? Huwag kayong mahiya. Kasi napapansin ko kasi, pag sa iba, doon kayo pumapasok. Pag ako nag-live, takot kayong pumasok. Ay, nako. Okay. So, doon naman tayo ngayon kay Elpidio Estrada Acosar Jr. Good morning, bro. Sabi naman ni Jag Moves. Mayong buntag, bro Jandog, sa tanang mga kapuntos dire straight to the point. Straight to the point. Sabi naman ni Matthew Fernandez, magandang, bro Jando, magandang umaga, watching here in the bus, going to Nasugbu, Batangas. Bukas na ba talakayan ni Father Darwin laban kang Bacalaris? Yes, bukas na po, alas 5 ng hapon. Live ko yung papanood dito sa Punto por Punto. Straight to the point. Sa YouTube channel natin, napapanood din siya. Okay, so live yung papanood yung kanilang bakbakan, ano? Dito naman tayo ngayon sa kay Jag Moves, 100% Catholic, always watching from Jensen City. Okay ba yung boses ko dyan sa live? Hindi ba siya basag? Arin ko lang, ano? Wait lang, hindi ba siya basag sa live? Malinaw ba? Malinaw. Hindi ba siya basag? So, sobrang lakas? Kasi, tinitimpla ko kasi yung ano yung ating mixer dito Tinitimpla ko lang, ano? Okay, proceed tayo. Baba ko muna itong ating headphone sa baba. Sabi naman dito ni Loloy Perez Bumaya, maayong buntag bro JD, watching from Luon, Bohol. Oy, Bumaya, regards mo kay Sister Madre. Na kay Ate Mirasol Bumaya. Okay, Adjong Odto bro JD, mga unta ha, ting pangaon na ba di ay? Ting pangaon na siguro da, murag wa ko kabantay na nangaon na day, nangaon na. Ha? Ingon si Diyos Coro in Carques, bro, unsang orasa ugma bro na ay nangutana sa KPIM God sa KPIM gabi salamat. Unsang orasa ang unsa man? Unsang orasa ang unsa ang dialogo ni Kuan ni Padre Darwin? Alas 5 na ato nang i-live sa punto por punto kay via Zoom man ng talakayan. So ato lang i-live sa punto por punto. No? Kung sakali na papayagan ng mga ano natin, ng mga katunggaling sabadista, yung mga kasama sa punto por punto ay makapasok din para makapag-live much better. Okay, mag-alala, hindi yan mga istorbo. Tahimik lang yan. Okay, mag-alala, hindi kayo pagtutulungan yan. Based sa aming namin naranasan, kung gusto sila, kung pag one-on-one talaga, tahimik lang yan sila. Okay. Daog man na sila permi bisag wala pa gani. Mo lagi. Mo lagi. Intel August Purakan, makakita na ka bro sa isa kakauban nila na nawagan nga iampo nila si Bacaclares. Alam mo, yung sabing iampo o ipagdasal, ginawa ko yan dati. Lord, ako may kipagdebate sa Catholic Defender na si Brad Tata Rosal. Pwede ba na ilabas mo ang totoo? Huwag mong hayaang manalo ang kasinungalingan, ilabas mo ang totoo at talunin mo ang kasinungalingan. Nagdebate kami dalawa ni Brad Tata. Alam nyo, ako natalo. Sabi ni Brad Tata, magtanong ka ba? Magtanong ka ba? Sabi ko naman, ba't ako magtatanong sa'yo? Alam nyo kung bakit ko nasabi yun? Kasi, sabi kasi sa akin, kasi, ang kanilang turo sa akin kasi,
huwag kang magtanong sa kanila, hayaan mong silang magtanong sa iyo. Dahil pag silang nagtanong sa iyo, nagmumukha silang walang alam. Pag ikaw nagtanong sa kanila, magmumukha ka rin walang alam. Kaya much better, huwag ka na lang magtanong. Hayaan mo silang magtanong. Kaya nangyari sa debating yon, pag sabi ni Brad Tata, magtanong ka na. Sabi ko naman, ba't ako magtatanong? Yun. Talo na. Diba? Ayun. Sabi naman ni Oswald, good morning. Topic ta sa Mateo 23 verse 9. Okay. Bro. Okay bro. Mateo 23 verse 9. Ano, pasok ka? Pasok lang. Mateo 23 verse 9. Ating basahin. Yung tungkol sa ama. Huwag niyong tawaging ama ang lahat ng tao sa lupa. Tingnan ninyo ha. At ipakita yan sa screen natin. Mateo 23:9. Ito. Tingnan ninyo ang grammar na ito ha. Ayan. Tingnan niyo ang grammar na ito. Pansinin ninyo itong grammar na ito. Hindi ito naunawaan ng mga ng mga protestante. Tingnan niyo ha. Huwag ninyong tawaging ama ang sinumang tao sa lupa. Yan. Huwag niyong tawaging ama ang sinumang tao sa lupa. Ang nakapagtataka, yung kanilang interpretation dyan, pagdating sa relihiyon. Teka, wait lang ha. Wait lang ha. Pagdating daw sa relihiyon. Wait. Walang sinasabi dyan na pagdating sa relihiyon. Tandaan ninyo ha. Walang sinasabi sa talata na pagdating sa relihiyon. Bakit? When it comes to religion, huwag niyong kalimutan na si Abraham ang ating spiritual father. Bagsak sila dyan. Pagdating sa relihiyon, wala kang tatawaging ama. Kasi isa lang ang ama at yun ang ama na nasa langit. Sabi nila, pagdating sa relihiyon, bakit si Abraham naging ama natin? Saan natin naging ama si Abraham? Sa relihiyon o sa pisikal? Ako, alam ko, hindi ko siya ama sa pisikal eh. Bakit? Pilipino ako. Dugong Pilipino ako. Hindi naman Pilipino si Abraham. Ha? Hindi naman Pilipino si Abraham eh. Ako, Pilipino ako. Yung dugo ko, Pilipino. Yung nanay ko, Pilipina. Yung tatay ko, Pilipino. Mga kapatid ko, Pilipino. Mga anak ko, Pilipino. Yung asawa ko, Pilipina. Wala naman kaming lahing lahing Ebreo. Lahing Ebreo si Abraham eh. Wala naman. Nalala yung debate namin ni Reynaldo Condino sa Cagayan de Oro. Ang sabi niya, ang mga SDA hindi yan Hudiyo. Hindi pala Hudiyo mga SDA pala. Ba't kiniklaim nila mga Hudiyo sila? Si Reynaldo Condino mismo nagsabi, ang mga SDA hindi kami mga Hudiyo. Ba't yung iba nagkiklaim Hudiyo daw sila? Yan ang malaking problema dyan. Kasi nagtuturo, hindi naman nauunawaan. Tandaan ninyo ha, huwag ninyong tawaging ama ang sinumang tao sa lupa. Sinumang tao. Tanong, ano ang tawag nyo sa asawa ng nanay nyo? Ha? Ano ang tawag nyo sa asawa ng nanay nyo? Di ko lang alam kung anong tawag ni Yaord sa asawa ng nanay niya. Kasi yung asawa ng nanay ko, ang tawag ko sa kanya ama. Ewan ko lang kay Yaords.
Pero alam ko naman na hindi naman intention ni Kristo rito na pagbawalan ng isang anak tawagin ng kanyang tatay na ama. Ibig sabihin, may pahiwatig ang talatang ito. At ang pahiwatig ng talatang ito, huwag mong igalang ang mga taong hindi dapat igalang. Basahin mo ang buong talata, malalaman mo ang konteksto, may mga tao nagpapatawag na ama. Ang yayabang, andoon sa palengke, nagpapatawag na ama. Boss, kumbaga boss. Master. Hindi naman karapat dapat tawagin. Baka nakalimutan ni Yaosh yung talata, huwag mong tawaging guro ang sinumang tao sa lupa, sapagkat isa lamang ang inyong guro at yun ang Panginoong Jesucristo. Ba't ka meron teacher? Ha? Bakit si school? Ma'am! Sir! Kano mo si ma'am mo si sir? Teacher ko. Teka, akala ko ba bawal? So, sabihin, hindi siya literal. At walang sinasabi ang Mateo 23:9 na pagdating sa relihiyon. Dahil pag relihiyon ang pinag-uusapan, si Apostol Pablo, naging din siya ni Pilemon, naging spiritual father din siya ni Pilemon. Si Abraham, spiritual father na si Abraham. Kaya, ano man ang kanilang unawa dyan sa Mateo 23:9? Palpak. Okay? So, proceed na po tayo sa next naman na dito. Sabi ni Wilfreds Avergonzado, Ledesma, SDA, Siktang Daghag Atik. Sabi naman ni Intel, August Purakan, makakita na kabro sa isa kakauban ni, nabasahan naman ako ni. Jolito Puliran, gyud ng mga ohong na SDA, maayo lang sa hambog. But pag abot sa debate, tikangkang, pero dili mo dawat o kapildihan. Yaw mo na. Perting pagkatikangkang ni Kondino og nilaeg sa debate, di ba nila ang kunon? Sa aming debate nilaeg, ano ang tema? Daniel 7:25, ang katuparan daw Romano-Katoliko ayon sa ugali. Ano yung ugali ng Daniel 7:25? He make war against the saints. Tinanong ko siya, sinong santo? Walang may paliwanag. Walang may ibigay. Sabi niya, meron dito sa history, mga Mohammedan at mga Jews, pinersecute. Yung mga Hudiyong yun, banal yun? Asa na ba mo mga banal yun? Huwag mo sabihin sa akin na basta Hudiyo, tumutupad sa kautusan. Ang tawag naman dyan, fallacy of composition. Kasi hindi lahat ng Hudiyo tumutupad sa kautusan. At wala kang ebidensya na yung mga Hudiyong yun, mga tumutupad ng kautusan yun. Isaiah 65:4, mga Hudiyo, kumakain ng laman ng baboy. Tumutupad ba yun? Tapos, pag nagbasa ng Isaiah 66:17, ibibinta nyo sa Katoliko, mga Hudyo yung gumawa nun. Bonifacio Satore, good morning bro Jando, watching from Pagsawitan, Laguna. Okay, Ed Bacos, good morning bro JDA. Sabi naman ni Loloy Perez Bumaya, botangi gatotoy. Sama na, Toyota, Kawasaki, Suzuki, Honda. Sino mo Toyota? Okay. Ano naman tayo kay Bayo Ebenando Eduave Pabayo. Mind conditioning na sa SDA. Ga-celebrate na sila og advance. Para kung ma-failure man sila, at least naglipay na sila una. Okay, Willie Lopez, God bless you, brother. Okay, no? Ito naman tayo ngayon kay Intel August Purakan. Bisan unsa ka intelligence sa isa katawo, bro. Og naa sa sulpot nga sekta, dili magsilbi kay wala jud sila sa kamatuuran. Correct. Ano
Nung si Alpi Haba ay nasa simbahan Katoliko, malakas yan magtanong, kung hindi si Kristo nagtayo ng simbahan Katoliko, sino ngayong nagbalik sa Sabadista kasi nagkasala doon sa Cagayan? Ha? Dahil nagkasala yan sa Cagayan de Oro, lumipat sa Sabadista, ano sinabi niya? Hindi ni-reveal ng history. Hindi ni-reveal. Ano yung binabasa mo nung ikaw nasa CFD pa? Ano yun? History? Hindi daw ni-reveal ng history. Ni-reveal ng history, ayaw mo lang tanggapin ngayon. O kunwari ka pa. Siyempre, nasasay ka ng Sabadista, natural. Sasabihin mo, hindi ni-reveal. Natural. Ano ba nito si Alpi Haba? Kung kailan naging muling nagbalik sa Sabadista, muling pumurol. Sana hindi ka na nagbalik dyan. At malamang kung hindi ka nagbalik dyan, malawak pa rin ang unawa mo. Pwede naman ka humingi ng sorry sa ginawa mo eh. Pwede naman. Sorry, Padre. Simula bukas, magugas na ako ng plato. Sorry, Padre. Simula bukas, magbibisita ka, pagluluto ko silang lahat. Sorry, Padre. Simula bukas, maglilinis na ako ng kwarto ko, maglilinis na ako sa kumbento. Ang problema lang kasi sa kanya, tamad. Pinapakain na nga, ayaw pa maghugas ng pinggan. Tapos, tapang-tapangan pa doon sa taas, may bisita, kakain pala, kaya ba yung sinabi? Yun. Pati driver ba naman ng pare, pinaginitan pa. Yan ang problema. Alam mo, hindi naman masama na bakita mo na ano ka eh, meron kang humility. Ako, pag ako napagkita ni Padre, sabihin ko lang, Padre, sorry. Kasi minsan naranasan ko nagipagmatigasan. Naranasan ko nagipagmatigasan. Ano yung nangyari sa akin? Nawala ko lang 3 buwan. Oh, 3 buwan lang yun. Salamat nga ako, tinawag akong balo eh. Akala ko din ako tatawagin eh. Oh. Hindi na masama, Alpi Haba, na humingi ng sorry. Sorry, di ko na ulitin. Oh, so yun lang, sorry, hindi ko na ulitin. Siya nga pala, saan na pala yung misis mo? Lalo akong balita dun ah. Ha? Sabihin mo lang, sorry, Padre, nagkamali ako. Hindi ko na ulitin. Bigyan niyo ako ng ikalawang pagkakataon. Ganun lang yun. Ang problema lang, sa sobrang laki ng ginawang kasalanan, lumipat sa Sabadista, dahil alam niya, hindi siya tatanggapin sa Katoliko pag lumipat siya. Pag lumipat siya, syempre, yung pare, halimbawa, lipat siya sa ibang kumbento, sabihin ng pare, dito ka? Oh, saan ka galing na kumbento? Doon doon sa sa kumbento ng doon sa Cagayan. Tawagan ko muna ha. Oh, sige, Pader. Anong performance ni Alpi Haba sa inyo? Siya yung magsasalita yun. Ay, nandiyan ba sa iyo, Padre? Huwag mong tanggapin yan. Ang ginawa niya nito, ganito. Alam niya ang mangyayari. Ay, para hindi na lang mahalungkat yung mga ginawa niya. Sabadista siya. Kasi si F. Lamp, naging presidente yata yan, vice president ng si F. Lamp. Ang medyo mataas ng kanyang katungkulan. Lumipat siya. Hindi ako naniniwala na lumipat yan dahil may nakita siyang mali. Lumipat yan dahil nagkasala. Hindi dahil lumipat dahil may nakitang mali. Yan ang nangyari kay Alpi Haba. Tinan mo, nung pinasukan siya ni Eugene, anong sabi niya? Hindi ni-reveal ng history kung sino ang founder. Pataka ka man lang diya, kadugan ni Musibde.
Kadugay ni mo safety, makagaro wala gi-reveal sa history, takka, tabi. Oh. Ano ba ngayon si Elpidio Estrada Acosar Jr., I will player my ball. Yan si Bacalares. Saan sa Biblia, sinabi ni Kristo, I will founder my church. Pwede ba yun? I will, karugtong, noun. Will na nga eh. Pag sinabing will, may gagawin ka. At pag may gagawin ka, verb na ano yung verb? Verb is an action word. Tuturuan ba naman pag kita? Ha? Bacalares? Kailangan ba natin ibalik yung mga tinuro atin sa elementary? Verb is an action word. Noun. Noun is the name of a person, place, or things. Tinuruan na tayo yan eh, babalik mo pa. Okay naman mag-review. Pero yung pakunwari nakalimutan, malala na yon. There's something wrong with that. Okay? Ay, abangan pala ninyo, papalala ko pala, mayroon pala advertise. Ngayong darating na linggo, aming muling ibabangon yung programang Dialogos Pagtoo na kung saan nandyan si Brother Arnold Ramoso, si Brother Stalwart Hong, at saka si Brother Eugene Gapo. Hindi ko pa nakausap si Eugene Gapo, pero ito mong dalawa nakausap ko. Sabihin, nagsasagawa ng na parang punto por punto, tanungan portion, pero Bisaya ang programang yon. Dialogos Pagtoo, sasagot lamang siya sa lahat ng katanungan na ibabato ninyo. Okay? Sa mga Bisaya lang po yan, ha? Bukas na ang dialog ni Padre, excited na tanan. Sabi ni Bernardo Ibarzabal, sabi naman niya Montejo, hanap pa jud si Bacalares na lupigan daw ang 12 years na gatuon kay na 6 years ra daw. 6 years tanawa, 6 years ra ka. Ultimo English grammar, palpak na. Sa Greek grammar ka mo, kanin si Bacalares sa Greek grammar. Ha? Ayo jud pag gisgot ni Padre about Greek kay na maputata jud ka. Pangutan-on ka ni Padre about sa Greek grammar, puliki kag tinubago niya. Masig mingon na bugag, wala may gingon dag past participle na. Sabihin ni Padre Darwin, Pastor, ano ba ang past participle ng Greek word na? Makasagot ka kaya si Bacalares niyan? Pastor, ano ba ang Greek word? Ano ba ang verb present tense ng Greek word na? Ano ba ang past tense ng Greek word na? Makasagot kaya si Bacalares niyan? Lelang. Di ako niwala makasagot yan. Wala makasagot yan. Ha? Huwag kayo pagkunwari dyan. Huwag pagkunwari. Okay. Ay, si Ate Yang nag-send sa akin ng 100 stars. Thank you, Ate Yang. Maraming salamat. Malaking tulong na yan. Bili ako ng maraming gatas. Hati kami ni Divine at ni Sainara. Si Sainara, syempre, meron din siyang gatas, no? Okay, si Sainara kumakain na, binilang ko siya nung isang nakaraang linggo ng Cerelac. Asukwe Castelo. Bro JD, sabi ni Bahinting, mahina daw si Bacalares grammar. Talaga, sobrang hina. Alain mo, I will founder my church. Mali yun. Sino English teacher dyan sasang-ayon? Pag sinabing will, ang kasunod nun, noun. Sinong sasang-ayon dyan na teacher? Ha? Kahit sa badistang teacher sa English, ilabas nyo. Sasangayon na pag sinabing I will, kasunod niya, noun. Hindi ako, walang lalabas sa teacher, mahihiya. Ganun sa teacher, tago. Huwag ko pa tago.
Yun ang gagawin ni teacher dyan. Okay. Doon naman tayo ngayon sa ano. Intel August Purakan, President man daw na sa 3A Media, bro. Diya naa pa jud bala ang bangko. Ay, bala ang bangko. Yung sa pagkabalaan siyang bangko niya. Nanay koneksyon sa mga apostol nga wala man. Ano ha? Seventh-day Adventist pastor si Bacalares. Kasi nag-ordain niya, Pastor Rapod. Sinakuli siyang pastor Rapod. Paatras. Diin nila kuha ang ilang authority, Ellen G. White. Si Ellen G. White ba? Tanaw niyo ha. Sa ako na inumduman, sa nalala ko lang, sa amin sa Seventh-day Adventist, kapag napabautismo ka, yun na ang membership mo. Yun ang membership mo. Wala akong maalala na nabautismo si Joseph Bates. Meron ba? Sino nga nagbautismo sa kanila? Sabi pa naman nila, Seventh-day Adventists see themselves as the continuators of the Millerite heritage. Continuator sila sa Millerite heritage. Sa pangunawan ni Miller, sila ay parang legacy sila. Doon sila galing. Doon sila ang nagpatuloy sa legacy ni William Miller. Si William Miller, saan galing si William Miller? Methodist. Halaka, patay na. Methodist, saan galing ang Methodist? Baptist, Allah to ara. Baptist, saan galing ang Baptist? Martin Luther. Patay na. Martin Luther, may authority ba magturo? Wala na. Bakit? Nabugto siya. Nabugto. Naputol ang kanyang authority nang iwan niyang iglesia. Kasi unang Juan 2:18-19, pag iniwan mo ang iglesia, antikristo ka. Straight to the point. Ha? Sabi ni Aldrin, Pepito Taytay, kauban na sa bata, dili tawo, hahaha, sulpo talaga no? Ayun. Loloy Perez Bumaya, tungod na sa ilahang pagtuis, mauna na ingon anak na sila. Naingana sila, tungod silang pagtuis. Bernardo Ibarsabal nag-send sa akin ng 10 stars. Thank you. Maraming salamat. And I appreciate sa mga stars na sinisend nyo sa akin. Totoo lang, deep in my heart, I appreciate it. Patuloy nyo lang po. Patuloy. Huwag po kayong tumigil. Dahil natutulungan nyo po ako niyan. Okay. Nandun tayo kay kay Oliver Esparagonza. Looya de nila bro. Kung sudlon ni mo sa na bro, maro mana si Bacalares, kung maipit, mamutol man og linya. Hey, wait. Napag-alaman ko pala, noong pa pala yan, nasa Osamis pala ako. Nung ako'y nasa Osamis pa, matagal na pala nagpo-program sa radio si Bacalares. At kapag naipit sa katanungan ni Arnold Ramoso, pinuputol ang linya. Ginawa rin niya yan kay Kenneth Bustamante. Ginawa rin sa akin. Malas lang nag-record ako. Nang mag-record ako, nabisto. Hindi pala tayo ang pumapatay ng call, sila pala. Ha? At umami ng kanyang anak na mismong tagaputol ng linya. Tandaan ninyo ha? Tandaan ninyo. Sabi ng kanyang anak, yung parang ano ba yun? Yung anak niya, no holds bar ang magaganap tayo, kaya no holds bar. Ibig sabihin, banatan, walang mute. Ha? Kahit magkagulo, walang mute. Bantay mag-mute mo ha. Kaya mag-live ba public amo, masakpan yun mo niya, gisipan di si Yoyo, way madungog.
Onya, muribat, di daw kaagwanta ang CFD. Ay, di kaagwanta. Naalala ko dati, ako ay nagtanong sa kanya, ang habol ko, yung term founder. Anong gusto niya ipasagot? Ang tao galing sa unggoy. Ha? Sabi ko naman, ba't ka napunta niya? Sagutin mo dyan, no? Sagutin mo! Dagan CFD, dagan! Ay, dagang galing ko. Dala mo gusto kong lingkuranan. Nakaupo lang ako sa upuan ko eh. May video naman nakaharap. Ha? May video naman. Nakaupo lang naman ako. Sino ba yung tayo ng tayo, takbo ng takbo? Di ba si Bacalaris yun? Tapos sisigaw-sigaw, CFD! Dagan CFD! Ikaw lang yung tumatayo-tayo dyan eh. Ilang beses siyang tumayo nung talakayan namin dalawa? 3, 4, 5. Ilang beses siyang tumayo? Tumakbo! Iiwanan ng microphone, tatayo, tatakbo. Balik. Na naman, salita. Tapos may tayo na naman, takbo na naman ulit. Tapos pag siya magsalita, save day, dagan, save day. Yep, na. Okay. Ito naman tayo ngayon kay Yan Montejo. Hindi po sila mahiya. Takot po sila sa inyo kasi po sobrang galing nyo magtalakayan sa iba sekta. Good job, bro JD. Alam nyo naman, pag syempre, guidance by the Holy Spirit, di pwede na na akin-akin lang yan. Kasi kung hindi ako ginagayran, no? Ano ba sa ginagabayan, malamang wala akong alam dyan. Paano ako ginabayan? Based sa aking experience na nakasama sila. Based sa aking experience, kasama ko sila. Isa yun sa mga gabay na ko, hindi ko makalimutan. Kung paano pinakita sa akin ang kanilang kamalian, paano ako umalis, yun. Pero wala sa kanila yan. Okay, ito naman po tayo ngayon kay Jugs Moves. Malinaw na malinaw. Magandang umaga, Brother Jando from Grace Kim at sa lahat watching from South Korea. Oy, taga South Korea. Ha? Si Grace Kim nasa South Korea? Okay. Okay naman yung kay Loloy Perez Bumaya. Okay bro. RMG Ed Rojas may buntag Brajando from Carmen Cebu. Uy, taga Carmen Cebu, maayong buntag. Udto na oy. Maayong udto de sa inyo tanang nga nagtanaw diha sa ato ang kaubala sa Carmen Cebu. No? Shout out bro, JD, shout out watching from Diocese of Pagadian. O taga Pagadian. Good morning, wash out sa inyo lahat dyan. Ako nakapuyo Pagadian sa unit sa Tuburan District. Kabante mo ng Megalink diha, Megalink sa likod niya na karaan nga kuan diha, karaan nga kanang rehab. Si rehab. Ha? Na-rehab ba ka? Wala. Nahimo kong bantay sa rehab. Bantay ba? Tig luto, tig limpyo, tig silhig, tig tangtang sila mga cobwebs. Ngaway sweldo. Ako sweldohin dito Saad sa aran lang ta dito, pakitaan lang ta dito sa Tagiyaw ka ng kuan mga scuba diving suit. Iyang ibaligya kunuhay pero wa ko bantay ibaligya niya ang haling gitagaan mi sa mong share. Na, wa ko kabantayan na. Mahawa lang ito wa mi sweldo na dawat. Siguro mi pa snackon papakanon. Pamahaw paniudto panihapon na pa snacks. Pero yo ko sweldohin dito. Kasabaan pa tag makasala. Di ko kalimutan Tuburan District dia. Likod sa Megalink. Mayroon po nakagawas ko dito. Okay. Matthew Fernandez, Bro Jando, naghambog ra ba si Roy Tundag sa inyong harapan? Wala daw kakapurma? Wala kapurma.
siya mo ay nagkabukot-bukot ang istorya. Siya may nakabukot-bukot. Tanaw rin niyo ha. Sa dihang mo istorya siya na minaw ko, naghilumrak ko. Naghilumrak ko, kataas siya ang tubag niya. Sa dihang mutubag ko, pila na ka minuto, iyang putlon. Unyang pangita niya, ako pa nga pangutan din niya, tubagon. Tanaw ko niya, asan ni mo nabasahan nga ang hinundang nga nasama ng ulo, kinaibot ang sungay. Wa! Ay, uli mo rin tundag. Nya, ingon siya, magtiwas daw ko na may. Ha, may tiwas nga wala naman nanawag, balik. Bot-boton kayo. Iya kang sapawan, mananapaw kayo dyan sama sa iyang ngipong agasapaw-sapaw. Ay, mura din nagkuhan day bro. Mura din na siya ngipon og iho. Alam niyo yung ngipin ng pating? Ha? Ngipin ng pating, mga ilang sapaw yan. Okay na bala magbilang. No? Tanong ko siya. Sabi mo, yung oso, yun yung karnero. Kailan nangyari yung karnero yun ng oso? Di nakasagot. Maulang ginamit niya, isapot na yung taon. Sa ngayon ka ba na may combination of prophecy? Hindi. Alam niyo bakit hindi? Walang combination of prophecy nangyari. Ang nangyari doon sa Revelation 13, nag-combination yung mga hayop, hindi ang prophecy. Sabi niya, 4 daw na hayop yun. Anong 4? Ang nandun lang, leopardo, oso, at leon. Asan na ika-4? Sabi niya, yung 7 ulo. Anong klaseng hayop 7 ulo? Isang halimaw lang yun eh. At ito pa, sa Revelation 13, bakit nagkaisa sila? Sa Daniel City, naglaban-laban yun. Nagkaisa. Daniel 7. Leon, nang nauna, Babylonia. Tapos, tinalo ng oso. Yung Medo-Persia daw, oso daw. Medo-Persia daw yun. Saan mo nabasa ng oso, Medo-Persia. Biglang takbo doon sa sa isang aklat na Daniel 2 yata yon. Takbo siya sa Daniel 2. Wala naman sinasabi doon na oso. No, Daniel 9, wala naman sinasabi doon na oso. Yun ang tanong ko. Saan mo nabasa na ang oso ay Medo-Persia? Wala talagang, hindi niya nasagot yun. Ang daming dinaldal, palayo ang daldal niya. Hindi sinasagot ang tanong ko. Saan mo nabasa na ang oso ay ang Medo-Persia? Wala. May nabasa ba si Tundag? Wala. Sa Daniel 7, yung leon tinalo ng oso, yung oso tinalo ng leopardo, yung leopardo tinalo ng ika-4 na halimaw na wala pang preba kung anong klaseng halimaw yun. Basta nakakatakot siya. Tinalo. Pagdating sa Revelation 13, nagkaisa. Sa Revelation 13, yung binigyan ng kapangyarihan ng Diablo doon, yung isang halimaw na ang bibig ay parang leon, ang paa ay parang oso, at mukha siyang leopardo. Sila ang binigyan siya ang binigyan ng kapangyarihan. Pero doon sa Daniel City, walang binigyan ng kapangyarihan doon mababasa mo. Sila nga, konektado yan. O bigyan mo ko ni Revelation, nagkaisa sila. Kasi dito sa Revelation, nagkaisa sila sa Revelation. Sa Daniel City, nagkaisa ba yun? Alam nyo, ba't ko ginanon si Roy Tundag? Kasi napakailit nila ma-experiment, tapos yung kanilang eksperimento, yun ang kanilang history. Hindi pa kami napunta doon sa 10 sungay. Gusto ko naman, pagbalik ko sa kanya, yun namang 10 sungay pag-usapan namin. Doon pa kami sa Tapos pag siya nagtanong, loaded question fallacy.
Babasa siya. Mag-i-interpret. Tapos, ang tatanungin sa'yo, tama bang sinasabi ng Biblia? Ay, hindi ganyan. Mali yan. Sabi ko sa kanya, mali yan. Ang tanungin mo sa akin, yung interpretasyon mo kung tama ba o mali. Huwag mo ko tanungin kung tama ba ang Biblia o hindi. Ha? Tanungin mo ko kung interpretation mo tama ba. Kung tama interpretation mo, sasagot ako na tama kung tama interpretation mo. Pero tanongin sa akin kasi, tama bang sinasabi ni John Revelator? Hoy, wala siyang sinabi na Romano Katoliko yung halimaw. Ikaw ang nagsabi ng interpretation mo yon. Natural, doon ko tatanungin. Ayaw niya, gusto niya, tanungin niya ako doon sa Biblia. Para ba ginawa niyo doon kay Crisosol? Sabi ni Apostol, Papa sa Batikan, nakaupo yung Papa sa Batikan. Kanya yung simbahan sa Batikan, lumabas ng templo sa Diyos, lumabas na. Yung Apostol Crisosol, mauna ang templo sa Diyos. Nag-interpret siya, muna ang Santo Papa. Then, tanong niya, totoo bang sinabi ni Apostol Pablo? Mali yun. Loaded question fallacy na yon. Ano ang loaded question fallacy? Ang loaded question fallacy, yun yung fallacy na meron ka nang iginiit ba na hindi pa napaputunan. Halimbawa, ganito. Kailan ka, alam mo ito ha, tinigil mo na ba ang panluloko sa mga tao? Yan ha? Yang ganyang uri ng tanong, loaded question fallacy yan. Loaded question fallacy yan. Tinigil mo na ba ang panluloko sa mga tao? Either magsagot ka ng yes, either magsagot ka ng no, still, inaamin mo na nanluloko ka. Kaya kapag sumagot ka sa tanong na yan, mag-yes ka man o mag-no, isa lang kahihinatnan, talagang may panlulokong nangyayari. Ang tawag dyan, loaded question fallacy. Sabihin, nag-interpret siya, tapos tanungin niya, tama bang sinabi ni Apostol Pablo? Ibig sabihin, iginit niya sa kanyang katanungan na yung interpretation na yun ang kahulugan ni Apostol Pablo. Either mag-yes ka or mag-no, naigiit na niya na yung kanyang interpretation, yun ang pakahulugan ni Apostol Pablo, in which is wrong. Na? Kaya sinasabi ko sa inyo, lahat ng mga nabautismohan, Seventh-day Adventist, lahat yan niloko. May reklamo? May reklamo? Tawagan niyo ako. Na? Pakinggan nyo kapag sila nag-live ng kanilang video na sila nagtuturo ng Biblia. Tingnan nyo ang kanilang pattern ng pagtuturo. Kung paano nila ipinapasok ang tao sa kanilang bulsa. Pansinin nyo yan. Pag sila nagturo. Tingnan nyo ha, pag ako kaharapan, malabas yung kanilang panilang, nag-i-interpret si Tundag, tapos tanungin ako, tama ba sinasabi ng Biblia? Mali yun, mali ang kanyang paraan. Kapag sinabihan ko siya na yan ay loaded question fallacy, bilang tatawa, fallacy? Anong fallacy? Hindi kami gaya nyo. Hindi ako gaya nyo. Sasabihin ninyo, ako ay nag-fallacy. Tanungin ko naman, anong fallacy ginawa ko? Walang may sagot. Si Cesar Miano. Sabi si Cesar Miano, fallacy mo na imuha, Jando. Fallacy mo na imuha. Tanungin ko, sabi mo, nag-fallacy ako. Anong fallacy ang ginawa ko? Sabi naman niya, yung ignoransyam, argumentum ignoransyam. Anong fallacy yung argumentum ignoransyam? sabi ko sa kanya, huwag mo ko lokohin. Meron lang ako itong listahan, different types of fallacy. Ay, wala akong bakala kung meron ka sarili mong different types of fallacy. Meron din kami sariling amin.
O ano yung fallacy ginawa ko? Sa ano nyo, sa inyong sariling different times fallacy. Argumentum ignorantiam. Argumentum ignorantiam, kapatak ka kami. Next time, don't use the word fallacy kung hindi nyo naiintindihan. Ha? Next time, when you use the word fallacy, huwag kayong magreklamo kung hindi nyo naiintindihan. Tanungin nyo lang ako, ba't ko sinabi na fallacy ang ginagawa nyo? Danya na? Tanungin nyo lang ako, anong fallacy ang ginagawa ko dyan do? Sasagutin ko kayo, anong fallacy at ibigay ko yung example ng katanungan ninyo. Hindi yung pag ako nagsalita, nagtanong, sabihin nyo, fallacy. Pag ako sumingil, anong fallacy ginawa ko? Wala kayo may ibigay? O ritondag. Bro, loaded question fallacy yung tanong mo. Ay, fallacy. Tuka-tuka ka man lagribatri. Kanda. Reklamo diha ya waka kasabot si fallacy mong gihimo. Na yung pataka-taka ha kay na. Sabi ni RMJ Edrohas, asa dapit sa Bohol bro Jando ang area ninyo kay muanha tako. Salamat sa Valencia bro. Okay, Intel August Purakan. Ay kanina absent si Yaords sa live ni Bro Eugene. Andito siya ngayon, present, keyboard warrior lang yan Bro JD. Mo lagi po. Bro, mukaon man ko kay Roy Tundag, magbuot-buot og interpretasyon. Ay mukaon, mukatawa di ay. Mukatawak man ko kay Roy Tundag, magbuot-buot og interpretasyon. Buot-buot ra gyud. Walay Bible scholar nagsulti nga ang mananap mo ang Roman Catholic Church. Tingnan nyo ha. Wala pa sa tanong ko ang talagang sinagot niya. Siyempre may inihanda ko mga tanong dyan at nakahilera yan. Pag hindi ako nakapag-move sa next kasi sabihin yung una, hindi sinasagot yung una. Okay? Buntag bro. Kung sigalan to si Roy Tundag diya, pasudla si Roy Tundag. Buntag bro from Panabo City, ngon si Mirna Mingito Galos, Faith Gali Ortega, good morning Pinas, good night in my place. Uy, Ortega. Faith Gali Ortega. Kaano-ano mo siya, no? Kaano-ano mo si Lia Ortega? Oy! Paborito ko si Lia Ortega. Yung yung taong lobo. Si Lia Ortega, tapos yung kanyang asawa ay si Mateo. Mateo Imperial ba 'yon? Ay hindi. Hindi pala Imperial 'yon. Nakalimutan ko ni Mateo. Ha? Iba pala yung Imperial. Imperial pala si ano pala 'yon? Yung isang vampira. Okay. Ito naman tayo ngayon kay Dioscoro and Carques. Anong oras bukas ang debate? Bro, walay debate, walay debate. Dialogo lang. No, kasi bawal makipagdebate si Bacalares. Pag siya nakipagdebate, ma-disciplinary action siya. So it is hindi siya tinatawag namin na debate. Para lang dialogo lang, no? Dialogo lang mangyayari. No holds bar dialogue. Anong oras bukas bro? Alas 5 ng hapon. Dito, papunod natin yan sa punto por punto. Oh. And then, ito naman tayo ngayon kay... narinig ko kasagot kasi naliligo ako, papasok na ako sa work. Naliligo. Okay. Jonathan Corneja Narabal, walay pride na makatukan. Tulon-tulon lang god. Ruby Abarca,
Good morning, Bro JD, watching from Sydney. Oy, si Rode Abarca nag-send sa akin ng 100 stars. Thank you. Ruth de la Serna nag-send sa akin ng 100 stars. Thank you. Maraming salamat ha. Thank you ha. Thank you so much. Gusto ko tubig. Meron na akong pambili ng gatas. Okay, nandun tayo kayo ngayon kay... Uy! Te, hindi ko basa ang pangalan mo, te. Chinese to. Nag-send siya sa akin ng 100 stars. Chinese. Ano pinagkaiba ng Chinese ng Japanese? Okay. Sabi nila, yung Japanese, magaling yun sa sa Kung Fu. Hindi, yung Japanese magaling sa karate. Yung Chinese magaling sa Kung Fu. Ganun ba yun? Okay. Faith Gali Ortega. Tama talaga yan, bro Jando. Maro yan si Bacalares pag ipit na cut ang linya. O, bantay tana. Kaya kung ilang ikat ang linya mo, reklamo ta, ingon imong anak, no holds bar! Walay mute! Hunya, mag-mute mo. Ha! Sabi naman ni David Caleza, Bro JD, unsa may masulti ni mo bro, nasulti ni Haba nagigamit niya ang Apostles' Creed na bakak daw ang apostoles successor sa Katoliko. Bakak? Say bakak. Magdebate ming duwa, makuha kanya kung bakak pang ano naman sa mga gilubong. Oy! Happy Haba! Kung bakak pang ano sa mga manggilabong, wala lagi sa inyo, ha? Bakak naman kami, sa tural. Ano yan, ha? Namatay si Felix Manalog, si naglubong sa kanya. Kanyang mga successor naglibing sa kanya. Yung kanyang mga miyembro. Namatay si Eranya Manalog, sino naglibing sa kanya? Yung kanyang successor, saka yung kanyang mga miyembro. Namatay ang mga apostol, sino naglibing sa kanila? Natural, yung kanilang successor siya yung kanilang membro. Nya, kamo to. Paano papatunayan sa akin na meron kayong connection, iniisang labi nila wala sa inyo? Ha? Ang nakahimlay sa inyo, boto, kalansay ni Ellen White. Boto, kalansay ni James White. Apostol! Wow! Yun. Yun ang problema doon. Ha? Okay. Si Bernardo Ibarzabal, maniud to ta ninyo. Oh, ngaon. Ngaon na. Di pa niud to naman day tuod. Mga ko ikaw na eh. Shout out bro JD from Lower Tuong, Cebu City. Marvin Gulane. Mayong udto bro Jando from Lingating, Baungon, Bukidnon. Ngutana ko na daw office of exorcist sa Bukidnon. Nindot og naana. Sana meron nga. Kasi meron akong nabalitaan, matindi pala ang puwersa ng okultismo sa Bukidnon. Based na narinig ko na balita, ano? Yung palang mga lumad doon. Ano ba sa Tagalog yung mga lumad? Mga nitibo. Mga nitibo doon. Kapag ikaw pala nagturo, halimbawa, sa kanila doon, kapag magmisa, meron munang padugo. Ha? Ano saan man ta magdialogo? Kailan tayo magdialogo? Ali! Ito si Edwin Canonigo, puro lang tubanat. Sa Edwin Canonigo, pero takot naman. Mali yun, mali. Huh? Okay, so na naman tayo ngayon kay
Tsaka meron silang ano sa bukid noon, halimbawa, bago magmisa, may padugo muna. Kapag nangaral ang pari na salungat sa kanila, sabihin ng pari doon na, bawal! Naunawaan ko na ba't hinarang si Padre Darwin doon ng mga pari, huwag hindi tuloy. Yung palang reason pala. Kasi sila yung babalingan ng mga nitibo doon. Halimbawa, sabihin ni Padre Darwin, huwag kayong magpadugo! Dahil yan ay isang offering sa demonyo. Malaman ng mga nitibo, baka ang mga pari doon ang pasasagutin nila. Matindi sila kapag anong tawag nila doon? Mayroon sa tawag doon na babalik-balikan kanila, singilin kanila lalo na kung mayaman, singilin ka ng matindi. Parang kukubain ka sa sa kanilang paniningil sa iyo dahil sa ginawa mo. Yan, naintindihan ko na ngayon kung bakit hinarangas pa Darwin doon. Kung merong office of exorcism doon, siguro nasa Manolo. Siguro sa Manolo. Pero doon sa ibang bahagi, Malaybalay o saan ba, peligro doon pag may nasagasaan kang aral ng nitibo. Nako. Mayroong nga balita nga, mayroon daw paring pinatay doon, binaril daw Oh. Pero hindi ko alam kung sino ang dahilan. Pero malaki yung mga pagdududa ng mga usap-usapan na yun daw yung pare na kanilang pinuntahan sa sa kumbento, tapos sabi na sisingilin siya. Sabi ng pare, wait lang muna ha, agad muna ako ha, balik lang ako ha. Tapos pagbalik, meron daw dala. Sige, sino mga sa akin? Yun nabarinig ko lang naman sa sa usap-usapan. Hindi ko naman sinasabi na na yun talaga ang actual na nangyari. No, pero peligro talaga. Kung meron diyang Office of Exorcism, much better. Okay? Randall Canton, nalamdagan is ka sa Holy Spirit, bro. Naaday kay Holy nga comedy, just asking. Ngayon na siya, bro. Kaniya kung pag-comedy, bro, pag-comedy na ako, tungod ni sa kamatuoran, nga di mo katraka sa ako mga katarungan. Oh. Kung meron kang, Brother Randall Canton, tayo mo makipag-dialogo sa akin. May dialogo ka. SDA ka ba? Oh, dialogo ka. Ano yung mga tingin nyo na mali sa Katoliko, yun ang talakay natin. Naputata ka na, pag iba nag-live, pinapasukan ng mga protestante. Pag ako nag-live, wala. No? Hindi ganon. Alangan na sabihin nyo na wala. Paano nyo may papaliwanag yung mga sinasabi ko? Kung wala pala. Aber, paano nyo papaliwanag yon? Na hindi nyo kumatalo-talo sa talakayan. Oh. Randall Canton. Paano mo ngayon mapapaliwanag yan? Teka. Alam mo na. Oh. Kasi, yung katotohanan na sinasabi ko sa inyo, kaya sabi ko, paano ginabay ng Holy Spirit yun? Pamitan na aking experience. Hindi naman gaya ng mga protestante sabihin, binulong sa akin. Binulong sa akin. Siyempre, punta ka rito sa bahay ko, free food. Online talakayan, oy. Online dialogue tayo. Sa online ka tumitira, tapos takot ka sa online ka tumitira. Tapos takot ka sa online dialogue. Ang pangit naman. Ha? Ha? Online dialogue tayo. So, sa online ka tumitira, tapos takot ka sa online dialogue. Ang pangit naman. Tawagan ko si Edwin Canonigo, ha? Ano ko to? Hello, bro.
muna. Para marinig ko si Edwin Canonigo. Wait lang. Para marinig ko si Edwin. Wait lang. Di maklaro. Di hinay kong signal, di maklaro. Bro, magdialogo ta online, bro. Ha? Atong dialogo sa atong baton sa online kay sa online makatigtira. Bati po kayo imo ko panaon dia sa inyo ha. Ikaw, adi ka mo tira. Mo ginang magdialogo ta sa online. Ikaw gani, taka ikagyaw-yaw. Do, Mo gali na bro sa online man ka tig topic, sa online ta magdialogo. Sa online ko tig ribat, sa online ta magdialogo. Ayoko pa anaasin yung balay. Na kay church gidala? Ha? Nada kay church gidala? Night church gidala. Mo ginang sa online ta alang palakon pata ka. Unsa maingalan si mong simbahan? Ang nga si bana ko bro. Bro, naabot man kada bro. Akong gingon ba? Magdialogo ta. Bro, sige makagpanira go bro. Bro, sige tira ba, sige tira. Magdialogo ta sa online. Magdialogo ta sa online, di lang bat ikaw sige tira sa online unya. Tawagan ka na ko online, magdialogo ta. Mo ko pa na sa inyong balay, bati man na. Unsa may imong purpose? Unsay purpose nimo, bro? Atong isgutan nang giingon nimo sa imong mga live ni palalita katong kapol alima. Kato imong gingon katong kapol alima. Sample na ako atong kapol alima ha nga imong video nga imong gipotol ha. Tira lang, bro. Ha? Pag online pag imo ha. Dili, dialogo ta sa online. Kay mo man na inyong style. Goy. Bro, Dialogo ta sa online, bro. Kasawali ni Padriciano, pare ninyo ha. Ay, ako'y labot, anak, kadili na si FD. Kanang masigig pangita. Kanang imong tira sa mua, dire. Kang Paul Alima, mo itong isgutan na to. O tayo nakuha na ko nimo nga wala man kay simbahan dala, di man ka pare, may tay sigit gano ka. Nya, musukol ka paligid gano. Musukol di ka paligid gano. Simbahan gidala. Sige, bro. Musukol ka paligid gano, bro. Kibalo ka usay. Musukol ba ka ni Padre? Sukol ba ka ni Padre? Mo na ko banguntahan na, musukol ba ka niya? Liko ka. Awa di ko klaro si mong tingog, pero I hope maklaro. Di ba, musukol ba ka ni Padre Darwin Gitgano? Yun na, mo na ko banguntahan na. Sa Bohol nga masigig pangitag debate. O sige, ali din Bohol. Ali sa Bohol, bro, ali sa Bohol. Ako, igo ra ko. O kamoy ari diri sa moa. Kamo may argabyado. Bro, nganon di man may makuha bro, muriak bro, nga sige makagpanira sa mua. Ngano kamo wa mo motira? Kung sa'yo mong gusto, sige lang kagtira niya kami, maghilom lang mi dire. Igo ra masad ko niribat o nirepute sa inyong mga sulti. O niya nga ni mong iputol ang video ni Paula Lima. Sige bro. Beto baga na ba, nga na imong iputol ang video ni Paula Lima. Ayaw kasuko, mura masig. Di ba, to baga ba nga nung giputol ni mo ang video ni Paula Lima. Kamoy mo tira, okay ra. Di ba nga nung giputol man ni mo ang video ni Paula Lima. Kamoy mo pasipala sa pastor, okay ra. Di, ako pangutana ba nga nung giputol man ni mo ang video ni Paula Lima. Wa man mo gipadungog tong maulaw mo. Di ba? Edwin Canonigo hadlock. Hadlock, tinalawan. Patira-tira, o niya, paninglan na to sa iya mga tira niya, mingon lang ari sa balay. Online ka nagtira, online ang tadandaya logo. O ng mga tao, makakita, makasaksi. Sa Edwin Canonigo, tuga-tuga man siya kataki sa online, o niya, atong dialogohon sa online, mahadlok man. Online na bitaw na dialogo. Oy, etong problema. Etong pinagkaiba ng CFD sa mga protestanteng pastor. Ha? Ang CFD, kayang magipagtalakayan online. Ang CFD, kaya magipagtalakayan harapan. Kaya it depends sa mga lokasyon. Kung sobrang layo, online na lang tayo. Kung sobrang layo. Kung malapit lang, hindi magharapan. Halimbawa, Bohol, Cebu. Malapit lang, hindi magharapan. Ha? Wait lang. Ano to? May tumatawag sa akin?
Kalesa David, what's up now? Bro. Tawagin kita bro, wait lang bro, wait lang ha. WhatsApp, sa WhatsApp ko tumatawag bro, wait lang bro. WhatsApp, tumatawag si Kalesa. Wait lang ha, Uy! Saan yun? Sa number ba siya tumawag? Hindi sa ano? Walang ano yung aking ano rito. Edwin Kalesa. Wala. Kala ko sa ano siya, sa WhatsApp. Hindi ako sasagot sa ano bro kasi nag-live ako sa cellphone bro. Ayun. Hello bro. Bro Edwin. Ikaw yan bro? Ikaw yan? Ako si David. Okay. Hello. Good morning bro. Good morning. Magandang tanghali pala di ay. Mayong, Hello bro. naalang ko ikuan Brad, concern na ng Apostles Creed na gingon ni Mr. Haba. Sa ano? Kanang gingon ni Mr. Haba ba na kanang Apostles Creed na to sa librong Katolik. Apostles Creed nga naman. Gingon niya ang successor daw nato dira gitugan sa Apostles Creed, bakak daw ko ng successor sa Katoliko ingon pa niya. Mo lagi na, kung ingon siya bakak gali, dapat iyang suportahan ang ingon niya nga bakak. Bakak man ka, sa may imong ebidensya ng mga bakak. Kung siya rin magsulti, di na kagay katuhuan. Yung mga basa dito na ka discussion guys sila ni Brad Eugene ato. So, wakay ko katuhog kay Likay man si Kuan na to, si Alpi Habad to. Ha? Likay man si Alpi Habad to, ingon siya kagipunta siya ni UG kisa de gato ko day bro, ingon siya wala gi-reveal sa history. Klarong gi-reveal, ingon siya karong wala gi-reveal sa history. Unyang gigamit ni Eugene Gapo katong kang Gregorio sa hiding nga libro. Nga giingon dito ka si Jesus Christ as its founder. Kanang may giputol siguro siya ato Brad tong basa niya tong Apostles Creed sa atong libro Brad, murag na siya giputol. Sige lang kay murag abot na to ugma akong order, ako nang tanawon na ako na yun. Nag-order ka Apostles Creed? Oo, kay na-interest po ko ng atong mga libro kay pirmi mo gamiton sa mga Seventh-day Adventist nya tapos putlo nya tapos sumpay maguday nila God. Mao lagi. Kay si Kubil God gamit po niya ang Ten Commandments na atong libro human yang pasiatab sa live ni Brad Suso na ang Sabat daw sa Christian mao daw ang Saturday, sabi niya. So akong ni order ko niya tapos nabasa na ko sa title pa lang nagingon dito na ako na lang Bisayao na ang nagsugod ang adlaw ipapahulay og human sa ipapahulay. So nabasa ko dito na ang mga Jewish nagsugod sila sa Friday sunset tapos downfall sa Saturday. Tapos gidugtong ni Kubil, giingon dito, ang Saturday daw kuno mao kuno Sabat sa mga Kristiyano. Giputol ba mo nang na-interest lang pug ko na Brad? Na giputol niya wa niya tiwas sa ugbasa. Di po sila ori maulang ilang putol-putulo ng libro, nya mingon sila nga ilang sulti mo sakto. Wa nila wagid na ulaw kay kanang Apostles Creed ako nang susihon kay murag gibasa ni Brad Eugene may putol siya na gibasa si Haba unya gitarong og basa ni Brad Eugene murag na ni kuan siya na nailo siya atong gayuna. Kala may lami. Ako nang kuan non susihon may magid na magsusi-susi kay ako po na Katoliko gani kay murag pangutan-on ko murag wa po ko halos ikatubag ba kay inyong libro nagtugan nya putol di ay
Di, Lami na ko anong bro kanang utikayon gyud. oo, maayong tikayon kay murag duda ko ani ni Mr. Haba kay katong gigamit niya ang usa po tong the Ten Commandments po gigamit niya about Christ na never broke the Sabbath tapos yang gidugtong dito sa gidugtong niya na si Kristo kuno wag kuno lapas sa adlaw ipapahulay nya gidugtong niya dito brad sa usa ka paragraph na ang leader daw sa mga Jewish mao kuno nag-accuse kang Kristo. So murag wa man nilaban siya ha. Tanaw ko ato laban kay dili man to Domingista ang nag-accuse kang Kristo kun dili mga Sabadista man to. Mo lagi. Giputol lang yapon niya pero wala ang iyang putol palpak ang pagputol ni Mr. Haba to. Urting palpaka. Palpak yun. Mo po ilaha bro, mo ilaha. So, more to Brad Jando, ang katong naka-interest lang ko ng Apostles' Creed na ingon gud siya na ang kuan kuno pakak daw kuno ang successor sa Katoliko dili daw kuno mao false successor. Mo to na naka-interest ko order ugma abot na to ugma. Sige. Ay Brad, Ah, Brad, usa orasa ang discussion nila ni friendly discussion nila ni Brad Chris og ni Father Darwin ugma. alas 5 sa hapon, live na malantaw sa Punto por Punto na mo bro, YouTube channel bro. Okay. Tanaw ko. Good luck na lang sa duha. Oo. Good luck na lang. Sige, Brad. Daghang salamat. Thank you kayo, no? Sige, thank you. Okay, maraming salamat ni Brother Kuan, David Kalisa. Wait lang ha. Good PM, Brad Jando from Baby Ofanga Cueva. Okay. So, sa lahat ng mga humina ba yung microphone ko? Humina, hindi naman humina. Okay lang naman yung level niya. Okay, so isa madungog na ako, no? Kinahanglan siya ko andit lang ha. Ang yang labay dire musulod dire sa ang ano di mo murag ba nadungog ninyo ang kuan ang tingog ni Brother David Calesa. Narinig nyo ba ang boses ni Brother David Calesa? Ha? Palasi na pod na. Napod na. Kay wala mi idolatry sa amoa. Baka konjug ka nga magtutudlo. Maunang mahadlok ka, makigdialogo na ako sa live. Mahadlok ka, makigdialogo na ako sa live. Ana siya. Si Edwin Canonigo, puro siya banat. Baga tusik lang. Hindi mo sokol. Ay mahalo ni mo kikana ko dialogo na ko sa live. Para sinapod na kay wala may idolatry sa mo. Baka kung nga magtutudlo mo na mahadlo kami dialogo na ko sa live. Atong kan street tanog istorya ning pastor nga mga botboton. Botboton kayo, dili ka tubang. Okay, so sabi ni Faith Gali Ortega, dagang sulpot diri sa Australia, mga suko kung tubagon nga ang true church sa si Brother Jando. Suko sila, tuga-tuga mo tira-tira niya mo suko ba ma-streetan? Di na lang tapos suko-suko. No, loud and clear ang inyo convo, ingon siya Montejo. Dinig naman sabi ni kay kasi hindi marinig ko sa kabila kasi inano ko dito sa kabila. Hindi humahampas yung niya.
yung kanyang, ano tawag dito? Spectrum. Tinatanong ko kung naririnig ba. Ha? Nasa ref. Drink ordinary water. Don't drink cold water because you are sick. I was trying to ask you normal water. There's no water there? In the dispenser? Okay, so ting paniod to na, no? So, Bro JD, wala naman pakita ang kanding na pastor, sige, hapyod, iya bungot. Ha? Isa nga pa, kanding nga pastor, nga sige, hapyod siyang bungot. Kuina, uy! Si Kuinay! Di ay, ibisaya man. Bro JD, dili man si Kristo ilang gihulat, kundi Sabado. Oh. Binakog si Queen na ini katong Batanggenya. Okay, so dire lang ko kotob no kay mga una nangin ba tarabag pagkaon to si ate ko na ba? Salamat no sa lahat ng mga nanood sa ating programa Straight to the Point. Abangan po ninyo mga darating na episodes natin. Sa mga nag-send sa akin ng stars, thank you so much. Ay, nanagod ko pong palito gatas. Okay, dagang salamat sa inyong tanan. Dire sa punto por punto, straight to the point, paalams. At yan po ang ating tampok ngayon sa Straight to the Point, kung saan sa loob lang ng ilang minuto naging matibay ang pananampalataya ninyo. Maraming salamat po. Straight to the Point. Straight to the Point. Okay, sabi din ni Faith Gali Ortega, Gcash ko Brother Jando. Yung Gcash ko, yung 0963 533 2807. Tatanong si Ate Faith Gali Ortega, Gcash mo Brother Jando. Okay, ang sige hika pa bungot si Glenn. Glenn Alado pala yun? Faith Gali Ortega, Verse Biblical na kahulugan. Ano Keyboard warrior na ka? Keyboard warrior na pod ka? Warrior na pod ka? Online ta oy. Online ta. Okay, sa ano ha? Sa Ate Faith Gali Ortega, ako Gcash kay 0963-533-2807. Keyboard warrior na pud ka. Online ta. Ha? Nadungog sa live na ako imong pag-atras. Sa live na ako imong pag-atras. Ito yung kanuni ko. Purbida yung tao ng tahanan eh. Okay, bye-bye!